Itinanggi ng PhilAm billionaire na si Loida Nicolas Lewis na may plano siyang patalsikin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito, iginiit ni Digong na hindi siya natatakot sa banta sa kanya ng mga kritiko. Umaaksyon si Gemma Bansenia. Kumakalat sa social media ang litrato ng email ng grupong Global Filipino Diaspora Council o GFDC. Dito nakasaad umano ang planong pagpapabagsak kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Vice President Leni Robredo, sangkot din umano sa isyu ang Filipina-American billionaire na si Loida Nicolas Lewis. Inamin ni Robredo na nakausap niya noon sa kampanya si Lewis. Nakausap ko po siya napakatagal ng panahon. Isa po siya sa mga sumuporta sa akin nung kumandidato ako bilang congressman. Dahil taga dun po siya sa amin sa Bicol. Pero after the elections, nung ako po ay nanalo na, hindi ko po maalala kung nagkaroon ng pagkakataon na mag-meet kami. Pero tinanggi ng bise ang balitang natulog siya sa bahay ni Lewis sa Amerika base sa pahayag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Sinasabi pong nag-meet daw kami sa Amerika, hindi po yun totoo. Ni personal meeting, ni tawag sa telepono, hindi po kami nagtawagan o nag-meet sa Amerika. Kaya yung kumakalat mong balita, hindi yun totoo. Hindi ko po nakausap, hindi ko nakita man lang. Sa isang statement, tinanggi rin ni Lewis na nagkita sila ni Robredo sa Amerika. Sa katunayan, hindi nga raw niya alam na nagbakasyon ang bise roon. Tinanggi rin ng negosyante na may plano silang patalsikin sa pwesto ang Pangulo. Isang public chat group ang GFDC, kaya imposible raw na gumawa sila rito ng oust plot. Hindi rin daw nito miyembro si Robredo. Dagdag pa ni Lewis, hindi porket may puna raw sila sa Pangulo ay gusto na nila itong patalsikin sa pwesto. Giit pa ng negosyante, si Bongbong Marcos daw ang tunay na gumagawa ng gulo dahil hindi nito matanggap ang pagkatalo sa eleksyon. Pero totoo man o hindi ang Lenny Leaks, hindi raw nangangamba rito ang Pangulo. Para sabihin mo na ousted, kudeta, so be it. Assassinate, so be it. Iniimbestigahan na ng Malacanang ang mga email na bahagi ng sinasabing Lenny Leaks na layon umanong pabagsakin ang Administrasyong Duterte. Sa naturang mga email, pinag-usapan ng isang grupo ng mga supporter ni VP Leni Robredo ang ilang hakbang para mapilitan umanong bumaba sa pwesto ang Pangulo. Kabilang umano sa mga nasa likod nito ang PhilAm billionaire na si Loida Nicolas Lewis. Narito ang report. Ito ang mga screenshot ng kontrobersyal na Yahoo Group's email messages ng grupong Global Filipino Diaspora Council. Kalat na sa social media ang mga naturang email messages na kilala na ngayon bilang Lenny Leaks. Laman nito ang usapan ng ilang maimpluwensyang personalidad at grupo na plano umanong pabagsakin ng Administrasyong Duterte. Gaya ng Filipina-American billionaire na si Loida Nicolas Lewis at kapatid niyang si Imelda na dating pinuno ng Commission on Overseas Filipinos. Unang siniwalat ng blog na Thinking Pinoy ang mga email at kalaunan ay nirepost ng kilalang Duterte supporters na sina Sasi Rogando Sasot at dating Interior Secretary Rafael Alunan. Kinumpirma ito ni Sasot sa podcast interview kay Communications Secretary Martin Andanar noong Sabado. Itong mga readers namin, sila yung nagbibigay ng mga information sa amin, di ba? Tapos, minsan nag-usap kami ni Thinking Pinoy na natanggap mo ba to? So, we cross-check it with each other, tapos ganyan. Ngayon, these past few weeks, di ba, VP Leni ay nasa hot seat. Diba? Kasi nga, yung vacation niya sa US, and then suddenly, edi naglabasan yung mga ganyang issue, and then someone message me. Sabi niya sa akin, meron daw siyang nakita na Yahoo Groups na open, na naka-public yung mga messages. Itago na lang natin siya sa pangalang Vilma. Sa email noong November 12, 2016, pinag-usapan ng grupo ang paghihikayat sa ilang personalidad na sumama sa mga kilos protesta laban sa Pangulo. Binanggit dito sila dating Pangulong Fidel Ramos na kilalang taga-suporta ni Digong, dating Pangulong Noynoy Aquino, Liberal Party President Senador Francis Pangilinan, ekonomistang si Winnie Monsod, Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, Catholic Bishops Conference of the Philippines at mga alumni ng Ateneo, Lasal at UP. Plano raw ng grupo na sakyan ang kilos protesta noon laban sa Marcos Boreal. Nangako naman ang nagpadala ng email na nagangalang TED na gagawa ng mga artikulo tungkol sa mga constitutional violation umano ng Pangulo para maging basehan sa pagpapatalsik dito. Ayon sa Thinking Pinoy, ang TED na nagpadala ng email ay si Inquirer US Bureau columnist Ted Lagwatan.
Sa email naman noong November 21, 2016, sinabi umano ni Lagwatan na nag-oorganisa na sila ng mga rally sa labas ng Pilipinas. Nakiusap din ito kung pwedeng humingi ng tulong sa mga student council ng iba't ibang universidad at sa CBCP para sumali sa mga rally. Tinukoy naman sa isang email noong December 6, 2016 ang payo ng isang attorney Jean Alcantara kay Nicolas Luis na huwag munang bumalik ng bansa para hindi mapahamak. Pinag-usapan din umano rito kung paano po protektahan si Vice President Leni Robredo na nasa lunggaraw ng mga ahas. Ang attorney Jean Alcantara na laman ng email na ito ay European correspondent ng isang TV network. Sa isa pang email, pinaalalahanan ng mga magsasagawa ng kilos protesta na isulat sa kanilang mga placard ang mga katagang Duterte Resign Now. Binatikos din dito mga mahistrado na pumabor sa Marcos Burial at ang nalalapit na pagbagsak umano ng Marcos Duterte tandem. Sinisika pa rin ng News 5 na kunin ang panig ng mga pangalang nabanggit sa mga nasabing email pero wala pa rin tumutugon hanggang ngayon. Ikinabahala na ng Malacanang ang pagkalat ng mga naturang email. Ay tayo bilang kasama po ng Administrasyong Duterte ay concerned kung ito ba ay totoo o hindi. Ito pinakakabahala para sa administrasyon, nakakabahala po ito para sa amin sa gabinete dahil ayaw po natin ng mga destabilisasyon at hindi po tayo sang-ayon sa mga ganitong pamamaraan para lamang ma-advance nila ang kanilang interes kung totoo man. Of course, we give them the benefit of the doubt and we have to find out the veracity of the reports kung totoo ba ito o hindi. Makikipag-ugnayan na si National Secretary Advisor Hermogenes Esperon sa mga personalidad na nabanggit sa Leni Leaks para maberipika ang laman ng mga email. Kung magkakaroon man ako ng rekomendasyon, ay depende sa makikita kong gusto nilang binabalak na gawin ayon sa mga pag-uusap nila. Kasi mayroong pwedeng baka sabihin nila na hindi naman yun ang kanilang tinutukoy. Pero kung makita natin yung kabuuan ng kanilang pag-uusap, edi malaman natin kung mayroong tendency na ang pinag-uusapan talaga para bang destabilization, inside. Sa ibang balita, mariing itinanggi ni Vice President Leni Robredo na may kinalaman siya sa umunoy planong pagpapatalsik kay Pangulong Duterte. Gaya ng nakasaad daw sa kumakalat na email na tinaguriang Leni Leaks. Pinaimbestigahan na ito ng Malacanang sa mismong National Security Advisor. Nakatulog si Sandra Aguinaldo. Nais malaman ng Malacanang kung totoo o hindi ang kumakalat na tinaguriang Leni Leaks o yung mga email messages na nagbunyag daw ng panawagang hingi ng pagbibitiw ni Pangulong Duterte ng mga taong kilalang supporter ni Vice President Leni Robredo. At ang inatasang mag-imbestiga nito, mismong si National Security Advisor Hermogenes Esperon. It is important in the sense that we have to know the veracity of some things as they affect, of course, our stability. Kung kaya nila, because look at this. Ano ba ang charges nila? What don't they want? Ano ba ang ayaw nila? Sa blog na Thinking Pinoy, inilabas ang umunang email ng Filipino-American billionaire philanthropist na si Loida Nicolas Luis. Nakasaad na para matigil daw ang planong alisin sa pwesto si Robredo ay manawagan para sa pagre-resign ni Duterte. Total daw, nangako si Duterte na magbibito sa pwesto kapag hindi nalutas ang problema sa droga sa loob ng 6 na buwan. Nanawagan din ito na sumama sa Duterte Resign Movement. Itinanggi ni Robredo na may kinalaman siya sa palitan ng email. Ayon sa bise, panibagong paninira lamang daw ito. Ngayon may bago na naman pala, Leni Leaks. Parang ang tanong mo na sa sarili niyo, bukas kayo ano na? Ito bang paninira sa akin ngayon? Mas mahirap ba siya than losing my husband? Hindi eh. I think losing my husband was still the more difficult one. And if I was able to survive that, I'd be able to survive everything. Bumisita sa Marinduque ngayong araw si Robredo para kumustahin ang mga nasalanta ng bagyong Nina. Inamin niya na supporter niya si Luis mula nang tumakbo siya sa pagkakongresista. Pero di raw totoo na nagkita sila sa Amerika at nagplano laban kay Duterte. Tulad ng sinasabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. To notice it to me rin, I don't know. When I was in New York. Secretary po siya ng DOJ. Sana po hindi po siya nagsasabi ng mga kasinungalingan.
Sa isang statement, sinabi naman ni Luis na hindi siya nagpaplano para patalsikin si Duterte. Ang Resign Duterte movement ay base raw sa sariling pahayag ni Duterte na magre-resign siya kung talamak pa rin ang droga sa unang 6 na buwan niya sa pwesto. Sabi pa ni Luis, ang pagtutol ay hindi katumbas ng pagpaplano at pagsasabwatan. Kailan pa raw naging krimen ang pagbabatikos? Ang pagkakaiba raw ng opinyon ay bahagi ng demokrasya. Hindi naman lahat ng conspiracy is illegal, no? Kasi you could conspire to make a movement for the to call for the resignation of the president. So hindi illegal yun. But it is one thing to conspire to overthrow the duly constituted authorities. Payo naman sa administrasyon ng kapartido ni Robredo na si Senador Franklin Drilon, huwag basta-basta maniwala sa umunay balak na patalsikin ng Pangulo na lumalabas sa social media. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.